na nagawa ng presidenteng bangag na to, na magpasa hanggang ngayon, pinakikinabangan ng mga maralitang Pilipino. Magbigay po kayo ng mga halimbawa. Meron ba? Ano? House? Nasaan ang bahay? Nasaan ang 1 milyon every year? Sa loob ng 6 na taon, 6 na milyong bahay daw ang gagawin. Nasaan? Nasaan po? Binigay o binenta? Binigay o binenta? Pag binigay, walang bayad kahit 5. Tanong, binigay, binenta? Oo. May bayan. May bayad. Lahat ng bagay na inilipat sa ibang tao na nagbayad ka, hindi mo masasabing yan ay bigay. Hindi po yung pabahay. Ano po pabahay? Hindi po yun pabahay. Ano po yun? Yung pabahay kasi asawa ko sa NHA yan. Okay. National Housing. Yun talaga. Okay, yung mga NHA, maraming ano yan ha? Mga sundalo. Alam niyo po ba ang NHA? No, kaya nga sabi ko yung mga nilagay na to. Ang dami na naman tanong, di ba ako nakasaing? Hindi, dapat niyo po mapakinggan to kasi may tanong kayo eh. We are trying para paliwanagan kayo. Alam niyo po ba, sabi ko nga, ang daming nabudol talaga eh. Mismo ang NHA din ang umamin na hindi kayang i-produce ang 1 million a year. Ano ang sabi? Mr. President, that is impossible. Ang kaya lang natin magawa, 350,000 houses a year. Ang tanong, meron na ba? Wala pa 140 pala. Oh. Matatapos na yung taon. Ang pangako, 1 million a year. Okay, nasagot ba natin? Meron, pero hindi libre. At nasa batas po natin na mga taong gobyerno, partikular ang mga sundalo, talagang merong libre pabahayan. Sundalo yun eh. Ang tanong ko sa inyo, wala na ba kayong nakikita kahit nandito man lang sa NCR na mga nakatira sa ilalim ng tulay? Marami na. Oo. Kung totoo ang Pangulo, dapat unahin mo yan. Alam nyo, nung isang last month, lumuwas ako. Totoo po ito ha. Sa Kamat, Chile, inabutan ako ng alas 8 ng umaga, pagluwas, medyo traffic. Alam nyo ba yung mga padyaw? Nandun sa Kamat, Chile, nakahiga doon, nakahaba-haba. Sino nakakakita nun? So, nasaan ngayon ang pabahay? Nasaan? Marami pa daw tiba. O ngayon, sige, tanong pa. Tanong pa ulit ako. Bigyan niyo ulit ako ng katibayan na may nagawa na. Brother, yung pabahay, actually sa military, may bayad yan. Mababa lang po. Yung pabahay, o yung hindi umanda, brother. Yung pabahay, talagang libre po yung paglipat mo. Pero may monthly po kayong mabayaran. Yes. Sa Cavite, Mababa meron lang yan. po. Kasi gobyerno. O, kaya nga tanong natin eh. Eh sinasabing libre kasi libre kang lumipat, wala kang ibabayad. Pero may monthly ka po na babayaran. Pag sinabing libre, libre yun. At eto pa, dahil binola mo, binudol mo yung mga tao, bigyan ng pabahay, anong ginagawa mo na bigyan kung meron mang libre binigay talaga? Umaalis din, binebenta. Kasi walang hanap buhay. Walang hanap buhay eh. May bahay ka nga, wala ka namang pagkain. Useless lang. Kasi dapat sila rin, gumawa rin, tulungan nila yung sarili nila. Hindi naman pwedeng iasa mo lahat sa gobyerno. Tama po yan. Tama po yan. O sige po, mga tuwiran po kayo. Sige, tuloy nyo. Okay. Itindig ng loyalistang barag ang kanyang katwiran, pagbigyan po natin. Sino naman na maging presidente? Hindi ka naman matutulungan sa buhay ng mga yan. Okay? Hindi. Ikaw ang gagawa ng sarili mo. Tama. Paano mo tutulungan ang sarili mo? Tama. Hindi yung sarili mo iangat mo. Tama. Hindi naman gobyerno mag-aangat sa Tama. sumagot dyan. Sige, sasagot daw si Ma'am. Sige. Dami sumagot. At dahil dyan, Tita. Kasi anak ko kakain, wala akong... Kasi ang mahirap po sa ating mga Pilipino, ano? Alam nyo, ganyan din yung presidenteng bangag eh. Umiiwas. No, bakit ayaw natin marinig kasi yung katotohanan? Nagtanong tayo eh. Tama
sige po. Mga obligasyon po kasi ng gobyerno na ibigay yung law and order sa atin. Ibig sabihin, dapat ang katahimikan, kaayusan, gobyerno ang sasagot dyan. Also, yung pagkakaroon ng trabaho, dapat sagutin yan ng gobyerno. So, paano maghahanap ng trabaho? Ang mga kababayan natin, kung kulang na kulang dito yung opportunity. And also, hindi pwede sabihin na magtrabaho ka na lang, magkayod ka. Paano ba magkakatrabaho? Diba, education is the key for success. Oh, So, mag-aral. Oh. Para magkaroon ng trabaho. O paano anong ginagawa ngayon ng government para makapag-aral ang lahat? Katulad namin, dito kami kay Cap Kim. Ibig sabihin, hindi namin ginustong mapuntahan. Binigyan kami ng pagkakataon. Ay, ginusto nyo din po. Kasi nagtatrabaho kayo ngayon dito. Oo nga. Dahil kahit binigyan po kayo ng pagkakataon, wala kayo dito. Wala na yung kasama Kung ayaw ninyo. Ano ba Magsasaan na. Thank you. Sana nakatulong ako, no? Oo naman. Salamat po. Ako, yung totoo lang naman ang sinasabi ko. Salamat po at nakatulong po kayo na mas lalong mamulat ang sambayan ng Pilipino. Thank you po. Love, baka nasa ano na ako, newspaper ah. Hindi Hindi lahat ay umabili sa atin, may exchange of ideas tayo. Pero yung notion at yung argument na iaasa mo na lang sa sarili mo, yung pagunlad mo, mali po yun. Kasi ang lahat ng economy natin ng government ay galing din sa taong bayan. So galing yan sa mga buwis natin. Obligado ang gobyerno magtrabaho para sa atin. Para maging maayos yung buhay natin. Tingnan nyo ng dami-dami nagsisipag abroad. Kung marami opportunities, hindi mag-a-abroad ang mga yan. Sasabihin nyo, kailangan magsipag kayo. Kaya para sa gobyerno, bakit tayo sila pinakasweldo? Eh, paano po natin maririnig yung mga ibang kasagutan? Yung mga tanong po ay nabisa. Ganito lang po yan. Don't get us wrong, mga kababayan. BBM din ako. Sandali po ah. Kalma, kalma. Baby kalma. Baby kalma. Okay. Alam niyo po, mga kababayan, huwag niyo pong bigyan ng masamang, ng masamang kulay yung pagtatanong ni Tita. Kasi nasa isang malaya demokratikong bansa naman tayo. Nagkataon lang po kasi, nakaramihan sa atin dito, mulat na sa ginagawa ng gobyernong pangag. Kaya po, hindi mapigilan na sinasagot natin yung mga tanong kasi lahat tayo naka-experience na eh. Tama po ba? Tama. So, dahil mahal po natin si Tita, nung nagtanong kanina, gusto natin siyang paliwanagan kung bakit may hakbang na malisog. Ngayon, kung talagang yayakapin niya, ang idolo niya, ang presidente niyang pangag, wala na ho tayong magagawa dyan. Pero sana, yung mga tao po na hanggang sa ngayon, patuloy na nagpapabudol, isipin niyo po sana na lumipas na ho ang 3 taon. Wala pa rin tayong malinaw na programang nakita sa gobyernong ito. Lalong-lalo na po, binanggit ang pabahay kanina, ang dami naghihintay ng pabahay. Mas nauna pa ho na magkaroon ng apartment sa sementeryo yung naghihintay ng pabahay sa sobrang tagal. Ako nga nangungupahan din. Ako din nangungupahan. Kaya nga sabi ko bakit pa tayo lalayo? Look at the streets of EDSA. Look at the streets of Quiapo, Cabanchile, ilalim ng tulay. Bed spacers. Alam niyo, basic rights yan tahanan. Ngayon, pinapaniwala tayo dito dahil nga meron siyang delusional minds. Pinaniniwala tayo na kaya niya mag-produce ng 1 milyong pabahay. Kung si Manny Pacquiao nga, natalo dyan Kasi sabi ni Manny Pacquiao, lahat ng Pilipino may bahay. Di ko alas. Anyway, salamat po kay Tita. Huwag tayong magtanim ng hatred sa kapwa natin. Kaya nga, patake ako sa kanya. Kaya we are very eager. Baka sabihin ninyo, pinagtulungan natin. Hindi ho Hindi natin pinagtulungan.